Yeah, ganun. So our topic for today is all about OOP Lesson 1, yung Introduction to OOP and Java Fundamentals. Refresh ko lang yung na-discuss natin last time. So, yung concept ng OOP, ito, nandito yung object, class, inheritance, polymorphism, abstraction, and encapsulation. So, um, sa object, meron tayong tatlong characteristics. Like I said, yung sa state, ito yung nag-represent ng data or value ng object. Then sa behavior naman, yun yung functionality ng object. Then sa identity, meron tayong yung implementation using the unique ID. So sa class naman, ito yung mga collection of objects. So um, consist ito ng data members and method. So next is yung inheritance. Ito naman yung meron tayong defined na procedure or mechanism para ma-acquire natin yung mga properties and yung behavior ng ating one class to another. So, yung polymorphism naman, ito naman yung kapag ka yung isang task is na-perform natin into different ways. So, meron naman tayong example dito. So, example dito is yung sa shape. Sa shape, pwede tayo magkaroon ng triangle, ng rectangle, circle, and so on. So, um, meron din tayo ditong two ways na kinaklasify sa polymorphism. So, una is ito, yung method overloading natin. Ito yung compile time polymorphism. Then, another is yung method overriding. Dito naman yung runtime polymorphism natin. So, another concept of OOP is yung abstraction. Pag sinabi nating abstraction, yun yung process ng pagha-hide natin sa implementation details and yung napapakita lang is yung mga functionality for the user or customer. Then, when we say encapsulation naman, in terms of Java, it is the process of wrapping the code and data together into a single unit. So, ayun yung mga concept ng OOP. So, since na-discuss naman natin to, remind ko lang na sa class, meron tayong um, two or more method na nakapaloob sa kanya, and every method, tandaan natin na there is an equivalent data. So, ito, meron tayong difference between procedure oriented and object-oriented programming. So, sa right side is yung object-oriented natin or yung OOP. Then, sa left side is yung procedure-oriented programming. So, kapag ka sa POP or procedure-oriented programming, nade-divide natin siya into small parts and ang tawag naman natin doon is functions. While kapag ka sa OOP naman, yung tawag natin sa parts is objects. And yung sa POP, meron siyang top-down approach, while sa OOP, meron siyang bottom-up approach. Then, meron tayo ditong, sa OOP, meron tayong different access modifiers. Ayan, public, private, protected, and the other one is yung default. Tapos, sa OOP, in terms of security, yung data hiding, niya is nagpo-provide ng more security than the procedure-oriented programming. So, examples ng mga OOP natin, yung mga programming languages such as yung C++, Java, VB.NET, C Sharp, and .NET. So, next naman is yung mga feature ng Java. So, una, simple, object-oriented, and yung platform independent. So, um, meron din tayo ditong feature ng Java secured kasi more restricted siya and robust, architecture neutral, portable, high performance, distributed, multi-threaded, dynamic, and yan yung mga features of Java. So,
Ito yung Java environment natin or yung Java runtime environment, itong JVM. So, makikita natin na meron tayong set of libraries, then yung other files. So, kapag ang itsura naman ng JDK or yung Java Development Kit, ginagamit natin to develop Java application and applet. Dito, nadagdagan naman siya ng development tools like yung Java, and etc. So, ito yung nagko-compose sa kanya. Then, when we say Java Virtual Machine or yung JVM, ito naman yung abstract machine natin. So, ito yung mga operations na nape-perform niya. Yung una is yung paglo-load ng code. Then, i-verify niya yung code. Then, i-execute niya yung code. After nun is magpro-provide siya ng runtime environment. Then, memory area, class file format, register set, then yung garbage collection heap, then yung fatal errors reporting. So, yun yung mga kayang i-perform ng operation in terms sa Java Virtual Machine. So, ito yung internal architecture of JVM or yung Java Virtual Machine architecture natin. So, as we can see, nag-start siya sa class loader, which is used to load class files, then followed by yung class method area. So, ito yon. Then, dito, nai-store yung per class structure natin. So, after that is yung heap, kung saan yung object is dito na-allocate. Then, fourth is yung stock. Dito natin nai-store yung mga frames natin. Next is yung program counter. Um, yung register natin, ito yung PC register, contains the address naman ng Java Virtual Machine instruction na ini-execute natin. So, yung native method stock, dito naman nakalagay yung mga native methods natin na ginagamit for the application. So, last is ito yung execution engine. Diyan niya na ini-interpret yung mga bytecode natin, then i-execute niya yung whole process. So, ayun, ito yung structure ng Java program. Since na-discuss naman natin to, ulitin ko na lang yung pahapyaw. So, para mag-compile, kailangan natin to, yung code na to. Then, to execute, then nandito na rin yung class keyword, which is yung ginagawa natin para ma-declare natin yung class, then yung public keyword for um, access modifier na magre-represent kung ano yung visibility niya, then yung static keyword, tapos ito yung void, which is yung return type ng method, kung anong klaseng return type yung gagamitin. While yung main naman, ito yung starting point ng program. So, meron naman tayong syntax na available dito. So, ito yon sa defining class in Java. So, yung syntax ng pag-define natin ng class is yung template muna for object. So, pag sinabi nating template for object, siya yung instance ng class. So, makikita natin sa syntax, ito yung class name, then ito yung instance variable natin for variable 1, then instance variable 2. So, dito, magkakaroon tayo ng method. So, pangalan natin siya ng kung ano yung method 1 natin. Then, dito sa body of the method, dyan nakalagay yung code natin. So, yun yung itsura ng syntax. Tapos, ito yung sa simple class. So, meron tayong tatlong i-define na instance variable daw. So, as per the instruction, kailangan ng width, height, and depth. So, kung ang class name natin is box, kailangan natin i-define yung tatlong instance variable. So, uh, lagyan natin dito double width, double height, and double depth. So, next naman,
is ito, each time na mag-create tayo ng instance ng class, we are also creating an object na nagko-contain nung own copy nung instance variable na create natin. So, when we declare object naman, i-declare muna natin yung variable ng class type. So, this is done by this one. So, punta tayo dito sa syntax. So, kung ang box natin is my box, so declare natin yung bago niyang name. So, yung box my box, which is yung declare reference to object, i-allocate natin sa bagong box. So, gawin lang natin, my box is equals to new box. So, yan na yung pag-allocate natin. So, para makita natin yung visual representation, so ito yon yung my box. Then, pagka inallocate natin sa new box, so my box is equals to new box, then yung my box na nakalagay, ando na yung width, yung height, and yung depth, which is the part of nung box object. So, ito yon yung um, kunyari, i-assign naman natin yung object reference variable. So, yung syntax or yung way is ito. Kunyari, si box B1 is equals to new box while si box B2 is equals to B1. So, kapag ka-inanalyze natin, si box B2 is equals to B1. Kung si box B1 ay yung bagong box, so si B2 is equals kung ano din yung magiging B1. So, kaya naging ganito yung visual representation because they are the same. So, B1 and B2 are equals to one another. So, yung box object niya, since pareho sila, edi andito pa rin yung width, height, and the depth. Next naman is ito, yung constructor natin. So, kapag sinabi natin constructor, di ba, ito yung special member function. So, pag i-initialize tayo ng object sa class is gumagamit tayo ng constructor. So, meron tayong dalawang constructor, which is yung default constructor or yung no arg constructor and the parameterized constructor. So, pag sinabi nating default constructor, ito yung example niya. Ini-initialize niya lang yung dimension ng box. So, ito yung code sa example for box that use a constructor para ma-analyze daw yung dimension of box. So, yung class name is box, then yung box natin is ito. Tapos, print natin yung output, then yung values ng box object, tapos, yung magiging output niya is constructing box, then yung volume is 1,000 and 1,000. So, dito, yung new box is calling the box constructor. So, ang ibig sabihin nun, yung bago nating nilagay na box, wait, dito, kinukall, ito yon ito. Ito is, kinukall niya na yung box na constructor. Yan yung part na yon. So, when the constructor for class is hindi siya naka-define or hindi siya explicitly defined, then yung Java, magkikreate siya ng default na constructor para dun sa class na yon. So, pag sinabi naman nating parameterized constructor, ito naman yung meron siyang specific number of parameter or meron siyang limit or meron siyang nakalagay, naka-allocate na values. So, makikita natin dito sa example, kung ito yung constructor for the box daw, yung box double W, double H, and double D, makikita natin na yung new value ng box is meron siyang um, parameterized constructor or meron siyang allocated values. So that means na gumamit siya ng parameterized constructor. So ito naman is yung sa method natin. Pag sinabi nating method, type specifies the data na i-return natin. So, meron tayong mga different type na
ng class na pwede nating i-create. So, kapag yung method natin is hindi siya nag-return ng value, then automatically, yung return type niya is kailangang void. Then, yung name ng method natin is specified by the name. So, dito, meron tayong other type ng pagre-return bukod dun sa void return a value. So, ito, yung syntax niya is yung return kung anong value. So, example is ito. Tingnan natin yung dulo kung ano yung ginamit niya. So, dito sa code, sorry. Dito sa code natin, sa example, yung first line ng volume is gumamit siya ng method dun sa my box 1. Then, yung volume is kinol natin. Kinol natin siya dun sa my box dot volume dot volume. So, makikita natin na dinidisplay natin yung box dun sa my box 1. Ngayon, i-call naman natin siya sa my box 2 and i-define ulit. Same lang. Then, each time na magde-define tayo ng volume, magde-display tayo ng return value. Pagkatapos natin mag-declare or mag-display, sorry. So, ayun yung ginagawa niya. So, syntax, ito yung syntax natin for the code. Yung vol is equals to my box 1 daw dot volume. So, yung value ng my box 1 dot volume is 3,000. Then, ibig sabihin nun, may i-store siya dun sa vol. Kaya, dun siya papasok sa vol 1 or sa vol. Ito naman, pag sinabi nating this keyword, 'di ba? Pag sinabi nating this keyword, nagre-refer siya dun sa object na object that invoke it. So, meaning, ginagamit natin siya inside dun sa any method para makapag-refer tayo ng current object. So, ang ibig sabihin lang nun is ito, yung sa syntax. Kunyari, yung box natin, na-declare na natin dito yung double W, double H, double D. So, sabi, pwede natin daw gamitin yung this na keyword dun sa any method na nasa current object. Since lahat to is nasa current object, yung double W, double H, and double D, pwede natin siyang gamitin ng this na word. So, instead of double, pwede nating lagay this, that width, then this, that height, this, that depth. As long as nandun siya sa current na object, pwede natin siyang shortcut and tawagin. So, ayun yung example niya. So, meron tayong tinatawag na mga access protection. So, pagka private access modifier, tandaan natin, accessible lang siya within the class. So, kapag tinawag mo siya sa other class, is hindi na maa-access um, yung class na yon, ng class na yon dahil yung kapag sinabi nating private modifier, kung saan class siya ginawa, doon lang siya maa-access. Next naman is yung default access modifier. So, ibig sabihin nito, ma-access mo siya within the package naman. So, kapag kung sa una, yung sa private access modifier within the class lang, dito naman, pwede siya within the package. Yung third naman is the protected access modifier. So, this means naman, ma-access natin siya within the package, pero using the inheritance rule. So, kailangan pa natin siyang gamitin ng inheritance rule. Then, last is yung public access modifier. Ito yung common na ginagamit para ma-access mo um,
sa different kind of class. Kasi walang limitation pag gumamit tayo ng public access modifier because it is accessible everywhere. So, ito yon kapag ka-private, pwede siya within the class, hindi siya pwede sa within package, outside the package, and outside the package. Pag default, pwede siya sa within class and package, pero bawal siya sa subclass and outside package. Pag protected naman, pwede siya sa first three, yung sa within class, within package, and sa subclass, pero bawal siya sa outside package. Sa public, accessible siya sa lahat, sa apat. So, yun yung mga pagkakaiba nila. So, meron tayong tinatawag na static member. So, these are the non-access modifier, yung blocks, variable, method, and nested classes. So, ayan yun, yung mga part ng static members natin. So, kapag ka magja-Java comment, pwede tayong gumamit ng tatlong common type. Yung una is yung single line. So, example ng single line comment is yung double backslash. Ibig sabihin, yung line na yon is lahat yun makokomentan. Kunyari, yung buong line 3, nag-double backslash. So, dun ka magko-comment. While kapag multi-line, ang example naman nito is this one. So, slash, then asterisk, kunyari, inilagay mo siya sa line 1, then sa line 5 mo siya i-end ng comment, after ng code sa line 5, ilagay mo yung asterisk backslash. So, yun yung pag multi-line comment. Ito yun, yung syntax niya, itong number 2. So, ito yung example niya for multi-line comment. So, Java document comment is yung backslash, asterisk, asterisk, then asterisk, backslash. So, meron tayong mga data types. So, ayan yung, ay sorry. Ito yung mga data types natin sa Java. So, may tinatawag tayong two types ng data type sa Java. Una is yung primitive data type. So, dito, nai-include natin yung integer, character, boolean, and floating point. The next is yung non-primitive data type. So, this includes yung classes, inheritance, and array. So, define muna natin yung 8 primitive type of data. So, yung 8 primitive type of data are the following. So, meron tayong byte, meron tayong short, meron tayong int, meron tayong long, meron tayong char, meron tayong float, then meron tayong double, and last is boolean. So, yun yung 8 primitive type. So, nadi-divide natin siya into 4 groups. So, yung first group is yung integer. So, andito sa integer, nakapaloob yung byte, short, int, and long. So, para naman tong mga to, yung integer for a whole valued sign number. So, meaning for whole numbers lang siya. Then, meron tayong second type, which is yung floating point number. So, this includes the float and the double, which represent numbers with fractional precision. So, this means na it's either with decimal point or naka-fractional. So, gagamitin natin yung float or double. And the third one is character. So, this includes yung na nagre-represent ng mga character set like letters and numbers. So, ito yon. And last is yung boolean. Ito yung boolean. Meron tayong special type para mag-represent ng true or false value. So, ayan yon. Ito naman yung ating variable. So, yung int is type ng data. Yung variable name natin, ito yung sinet natin na pangalan para dun sa ating data type. Then yung value, ito yung equivalent kung ano yung value na dineclare or ilalagay natin. So, ayan yun. Data type is kung anong integer type, sorry. Yung data type, kung anong type siya dito siya makikita. Then, yung variable name, yung kayo yung maglalagay niyan, kung ano yung lalagay nyong
variable name para dun sa inyong code. Then yung value, it's either declared or um, meron siyang reserved area. Then, next naman is yung iba't ibang operator sa Java. So, meron tayong arithmetic, operator, increment and decrement, bitwise operator, relational operator, Boolean operator, assignment operator, and ternary operator. So, start tayo sa arithmetic operator. So, when we say arithmetic operator, gumagamit tayo ng mathematical expression. Yung common is the addition, subtraction, multiplication, division, modulus, and so on. So, dito, demonstrate natin yung arithmetic using integer. So, gumamit tayo ng addition, ng multiplication, division, and subtraction. So, ayan yon yung implementation ng arithmetic. So, kapag ka sinabing modulus operator, ito naman yung return ng remainder ng division natin. So, ito yung example nun. Ito yung demonstration ng modulus operator. So, pag sinabi nating arithmetic compound assignment operator, 'di ba? Ito yung combination natin ng arithmetic operation plus assignment. So, meaning, yung mga basic arithmetic operation natin is lalagyan lang natin siya ng assignment. So, ibig sabihin, like here in the syntax, yung variable then expression. So, lalagyan lang natin ng values. So, meron din tayong tinatawag na increment and decrement. So, ang ginagawa lang ng increment natin is nag increase siya ng operand by 1. So, kapag decrement operator naman, nagde-decrease siya ng operand by 1 naman ulit. So, ito naman yung mga bitwise operator. So, mapapansin natin yung mga integer type such as yung long, int, short, char, and byte. So, this operator is acting as individual bits of operand. So, andito yung bitwise operator natin and yung result niya. So, for not, ito yung operator, for and, for or, then for other operators. Ayan yun. Ito yung mga sign, then ito yung ibig sabihin or kung ano yung result. So, ito yung bitwise logical operators. Mapapansin natin na yung common is yung end. Ito yung end natin. Then, yung or, ito yon. Tapos, meron din tayong exclusive or and yung not or the negation. So, pag sinabi nating or, A plus B yung magiging yung product or magiging addition siya. So, kung A and B, 0, 0 is 0, 1, 0 is 1, 0, 1 is 1, and 1, 1 is equals to 1. Kasi addition ng A and B. So, pag A and B, or yung end natin, ipag-multiply natin yung dalawang to. So, 0 times 0 is 0, 1 times 0 is 0, 0 times 1 is 0, and 1 times 1 is 1. Then, kapag exclusive or, yung sagot is 0, 1, 1, and 0. Kapag ka naman naka-not or yung negation ng A, ibig sabihin, kabaliktaran ng input na A. So, magiging 1, 0, 1, 0. So, ayun yung bitwise logical operator natin, di ba? Then, ayun, yung left naman, ay, wait, tama. Yung left shift operator, this is used to shift all the bits naman dun sa ating left side for number of times. So, pupunta sa left side yung mga bits and values natin.
pagka right shift operator, pupunta naman sa left side yung um, mga values. So, meron tayong tinatawag na relational operator. So, dito, dinidetermine natin yung relationship of one operand that has to another. So, dito natin tinitingnan yung equality and yung ordering. So, for Boolean operators, nag-ooperate lang siya sa Boolean operand. So, unlike dun sa logical operator, open siya. Dito sa Boolean operator, Booleans lang yung Booleans operand lang yung ginagamit niya. So, this means na pag sinabi nating Boolean, yun yung nandito katulad sa example, yung true or false, then yung A or B, A and B, and AX or B, gumagamit siya ng true or false lamang. Kasi naka-boolean siya. So, for assignment operator, meron siyang single equal sign. So, this means na nag-a-assign ka ng value dun sa iyong variable. So, ito yung syntax niya. Variable is equals expression. So, kunyari, meron kang integer x, y, and z. So, mag-a-assign ka ng value sa kanila, which is ito yon, nag-assign ka ng 100. So, ang value ni x, y, and z, pare-parehong 100. Yun yung assignment operator. So, for ternary operator, meron lang siyang one line replacement para naman sa if then else statement. So, yun yung mga operator natin. So, meron din tayong control statement. So, ano-ano yung control statement? So, pwede tayong gumamit ng if, pwede ring if-else, pwedeng nested if, pwedeng if-else if. Meron din tayong tinatawag na switch case, jump break, and merong continue and return. So, mag-start tayo sa if statement. So, sa if statement, siya yung most simple para sa decision making. Kasi, magde-decide ka lang dito kung yung statement mo or yung block mo is ma-execute ba or not. So, kapag ka may execute, yung condition niya is true. Then, kapag ka hindi siya may execute, then magiging false yung condition. So, ito yung syntax niya. If condition, then kung ano yung statement kapag mag-execute or kapag ka true yung condition, then kapag ka false is i-stop na siya. So, ito yung itsura niya. So, ito yung expression. Kapag true, then lalagay dito yung condition, then mag-e-end. Kapag ka false naman, dun sa expression pa lang, so pupunta na siya agad sa stop or mag-e-end na siya agad. Paano naman kapag if-else yung statement? So dito, sa if block or sa if condition, magiging true or true siya. While dun sa if-else if, magiging false naman siya. So, sa else, dito yung false na condition. Yun yung gagawin niya kapag ka nag-false. So, kunyari, ito yung ating flowchart, di ba? For if-else condition. So, kapag ka true siya, i-execute niya yung if code dun sa condition. Then, magne-next na siya na statement. Kapag ka, pagka false naman siya, mag-e-else na agad yung code niya or magfo-false na, then pupunta siya sa next statement after nung if-else. So, yun yung itsura nung if-else natin. Ito naman yung nested if-else statement. Dito, gumagamit tayo ng one if or else if statement inside another if or else if statement. So, meron tayo ditong dalawa na if or else na statement. So, kung mapapansin natin, meron tayong dalawang decision na
decision dito. So, for condition muna tayo sa una, then another condition dito. So, um, pag nag-enter tayo, pagka yung condition 1 is false, magdidiretso siya sa statement 3, while kapag ka sa condition 1, naging true siya, magpo-proceed siya dun sa condition 2 or magiging true siya sa condition 2. Then kapag sa condition 2, bigla naman siya nag-false, mag-false siya dun sa kung ano yung statement number 2. Then pupunta siya sa statement, sa next na statement. If sa condition 2 is true pa rin naman siya, magpo-proceed siya sa statement 1, then magpo-proceed siya sa next statement. Yun yung itsura kapag nag-nested if statement tayo. So, ito yung susundan nating flowchart. So, kapag ka if, else, if ladder statement naman, dito, yung if statement, ini-execute natin siya from the top down. So, yung condition controlling sa if, kapag ka yung if statement is true, yung statement na kasama niya dun sa if is ma-execute. Kapag ka naman pagka naman hindi is mababypass siya. Kapag ka naman yung wala sa condition or pare-parehong false, then yung final else statement yung ma-execute. So, ito yon. So, yung expression 1, kapag ka-true siya, mag-proceed siya sa statement 1. So, kapag ka na-false naman siya sa expression 1, is mag-proceed, ay pupunta siya sa expression 2. Then, kapag ka nag-true na siya, tsaka siya mag-execute ng statement 2. Then, pagka false, false naman yung expression 1 and 2, babagsak siya kay expression n. Tapos, pag false ulit, magdi-default siya ng statement. While kapag bigla siyang nag-true sa third expression, di yung statement n niya is magiging true. Then, tsaka siya magre-rest of the code. So, ayun yung itsura ng flowchart for the if, else, if ladder statement. Ayan. So, ito naman tayo sa switch statement. So, dito, meron tayong different um, dispatch execution para sa code based dun sa value and expression. So, sa switch, meron tayong mga case dito. So, case 1 value, then kung ano yung statement niya. Tapos, kailangan natin mag-sequence break. Then, tsaka tayo mag-proceed sa case value number 2. Then, yung statement ulit. Tapos, sequence break para magkaroon tayo ng um, hiwa-hiwalay para alam ng code kung kailan mag-i-switch yung statement or yung case value. So, ito yung example niyan sa flowchart. So, kapag nag-switch statement tayo, ito yung case 1. Then, kapag ka-okay na yung statement 1, magbe-break tayo. Then, proceed tayo kay, pag okay na yung statement 1, punta na siya dun sa next na switch statement, which is yung condition 2. Pag okay na si statement 2, i-break niya ulit. Proceed siya kay case condition n. Then sa case condition n, mag-i-statement n. Then magbe-break ulit. Then punta siya sa default. Tapos sa default, the default statement and yung end na ng process. So, yun ginagawa niya. Ito yung iterative statement. Ito yung mga loop na ginagamit natin para ma-execute natin yung set of function and instruction. So, meron kahit iba-ibang loop. Pwede tayong gumamit ng while loop. Yun yung one of the common loop. Yung do while loop and for loop. So, mag-start tayo kay while loop. Si while loop is meron siyang control flow statement na nag-a-allow ng code para ma-execute. So, ito yung ating condition. If the condition is false, then mag-e-exit siya. Kapag ka naman yung
Sa while loop, kapag ka yung condition naman is true, ibig sabihin gagawin niya yung condition. So dito, sa while loop, i-check niya muna or i-verify niya muna yung condition. Kapag pagka true siya, then yung loop, statement loop, ito, is i-execute niya. Then, normally, yung statement na nandito is ina-update niya yung value para ma-process for the next iteration. So, ito yung demonstration for while loop. So, makikita natin na mag-initiate n is equals to 5. So, hanggat hindi pa nagpa-5 is hindi pa siya magtitik. So, pag nag-tick to 5 na, doon na siya titigil. Pagka sinabi naman nating do while, gagawin niya, i-check niya yung condition pagkatapos niya na ma-execute itong statement. And therefore, tinatawag siyang exit controlled loop naman. So, ang gagawin niya, mag-i-start siya doon sa pag-execute ng statement. Gagawin niya muna yung statement. Pero wala siya ditong wala siyang checking ng kahit anong condition. Basta kung ano yung statement na nakalagay dun sa code, yun yung una niyang gagawin. Then, after nung execution ng statement, then kapag na-update na yung mga values, tsaka niya i-check kung tama ba yung statement or kung mali ba yung statement. Kapag yung statement dito is true, then mag-i-start siya ng next iteration. Then, kapag false naman, iti-terminate niya na yung life cycle or yung cycle kapag false na. So, yun yung ginagawa ni do while. So, again, sa do while, chine-check niya muna yung statement bago yung condition. Kapag sa while loop, ang ginagawa niya is i-check niya naman muna yung condition bago yung statement. So, next ito, yung yung for loop, nagpro-provide siya ng concise way para sa loop structure. So, makikita natin na mag-i-initialize muna siya ng condition, kung ano yung variable na gagamitin, ito. Then, after nun is magkakaroon ng testing ng condition. Tapos, after ng testing is yung statement execution. Kapag yung condition is na-evaluate as true, then the statement or yung loop body is gagawin niya na. Pero kapag false, mati-terminate na yung condition. So, yun yung ginagawa sa for while, for loop. Next naman, ito, for each loop. Dito, tinatransverse natin yung array or yung collection in Java. So, hindi natin kailangan ng increment, value, and ng subscript notation. So, yung syntax niya lang is yung for, tapos type natin yung intervar, then yung collection, which is yung numbers, then yung statement block. Ito yung example ng for each loop. So, yung variable, tapos yung collection, yung 1 to 10, then statement block. Yun yung itsura ng for each loop. Yung nested loop naman, one loop may be inside another. So, ang ibig sabihin nun, is ito, yung sa example, 'di ba yung for natin is I is equals to 0. Tapos, nagkaroon tayo ng value for j is equals to I dito. So, meaning, yung I natin, sa loob ng I is nagkaroon pa tayo ng values for j. So, yun yung ibig sabihin ng nested loop. Pag sinabi naman nating jump statement, ito yung break statement natin inside the loop.
So, ito yung itsura niya. Para lang mapaghiwalay natin um, yung loop natin. So, makikita natin, ito yung condition within the loop. Tapos, naglagay tayo dito ng break sa sa after nung loop, nung nakapag-true na siya. Ibig sabihin, matiterminate na yung loop kapag ka nasatisfy na yung condition. Kunyari, equals to 10 lang. So, pag nag-10 na, magbe-break na siya or matiterminate na yung loop. Yun yung ibig sabihin. So, yung array, pag sinabi nating array, ito yung mga element na meron tayong contagious memory location. So, sa array, ito yung itsura niya. Yung size ng array, meron tayong int value. Hindi siya long or short. So, yung value niya is int. Tapos, yung array type is object. So, tandaan natin na every array type na ini-implement natin, um, meron tayong interface clonable dun sa ating Java. So, yung array length natin is 10. Kung nagtataka kayo kung ba't hanggang 9 lang yung number, kapag ka sa array, di ba, bilang yung 0. So, 0 to 9 is equivalent sa array length na 10. So, yung tawag dito sa mga numbers sa taas is indices. So, yung first index natin is 0 kasi siya yung sa kanya nagsimula. Then, yung mga element naman is yung laman ng ating indices. Ito, kunyari, ito, yung element sa kung anong index siya. Element sa index 8. Dito naman, element sa index 9. Ganon. Ito, meron tayong two types ng array, yung one-dimensional array. Ito yung group of like variable na merong common name, while yung another naman is yung multi-dimensional array. So, yun yung two types ng array. Bali, wait lang. Ito yung multi-dimensional array natin. So, dito sa demo, makikita natin yung two-dimensional array ng class 2D array. So, ito yun. Ito yung mga indices niya na nagdi-determine sa mga row. Tapos, ito yung right index na nagdi-determine naman sa column. So, ayun. 0, 1, 2, 3, 4. Then, sa left index, 0, 1, 2, 3. Yun. So, yung new int natin is 4 and 5. So, kapag ka nag-allocate tayo ng memory sa multidimensional array, kailangan natin specify yung memory dun sa leftmost na dimension. Yun yung una natin gagawin. So, dito makikita natin sa example, yung new int 1, new int 2, new int 3, new int 4. So, kapag yung output, ito yung magiging itsura niya. So, 0, 1, 2, 3 sa left indices. Then sa right is 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Yan yung itsura niya. So, 1, 2, ito is 2, then ito is 3, 4, tapos ito 3, 4, ito yung 4, diba? Tapos ito yung 5, ito yan. Tapos 6, and so on. So, sa pag-define naman ng package, meron tayong um, ganitong visual representation, package pack1, package pack1.pack2, then package pack1.pack2.pack3. Tapos, yung class A, ayan yung member ng package natin. So, tsaan nakapaloob yung mga packages. So, yan yung visual representation.
So, ito, punta na tayo sa example activity. So, meron ako nilagay dito na example activity. So, dito sa nakalagay na code, meron tayong student class with attribute. So, andito yung name and yung credits completed. Meron din tayong constructor and method na kapag ka eligible ba makagraduate yung student based dun sa completed na credit. So, sa main method, pwede tayo mag-create ng scanner ng object para makakuha natin yung user input. Then, sa prompt, lalagay natin yung student name and completed credits. Tapos, after nun is yung object natin, which is yung ipoprovide natin yung information of the student. Then, we check if eligible to graduate ba yung student, depending on the credits completed. So, ayan yung code from page 63 up until 69. So, ito sa last page, ito yung activity natin, yung page 70, di ba? Wait lang. Ipakita ko lang. So, ito yung activity instruction. First is we need to create a bank account class. So, kailangan daw natin gumawa ng bank account na merong private field para sa account holder's name and dun sa ating balance. So, i-include natin dito yung account details. The next is i-implement natin yung methods para makapag-deposit, makapag-withdraw, and ma-display yung account information. Then, sa second part, is kailangan daw natin na makapag-create ng main class. So, sa main class, dito nakalagay yung bank account system. Dito, iti-test natin yung bank account class na ginawa natin. So, kailangan natin ng instance ng bank account class. So, dito, dapat makapag-deposit and makapag-withdraw tayo ng money from the account and ma-display natin yung account information. So, ayan yung activity for the OOP, activity 1. Yun yung kailangan natin gawin. So, ito yung sa account natin na code. So, meron tayo ditong class account. Then, nandito yung account number, account holder, and yung balance ng ATM. So, nakalagay dito yung pag-get natin dun sa account number. Then, yung sa account holder, tapos yung balance. So, meron tayo ditong condition. So, if amount is, ito yung amount natin, then kapag kayong balance, for deposit to amount, ito yung ipapasok na balance. So, kapag ka nag-okay to, ang lalabas is deposit successful. Pero kapag ka-invalid yung deposit amount or hindi niya tinatanggap yung deposit amount is magiging invalid deposit amount. Ito naman yung for withdraw. Dito naman, ito yung condition. So, kapag ka-successful yung withdraw natin, lalabas yung new balance natin. Else, kapag ka hindi naman successful, invalid withdrawal amount or insufficient funds. So, ibig sabihin nito, kapag ka mas malaki yung withdraw mo dun sa pera na nakalagay dun sa account mo, is lalabas yung invalid withdrawal or yung insufficient fund. So, ito naman yung bank system. So, dito, meron tayong nilagay na password. So, pwede natin itong iset kung anong gusto nating ilagay dito. Tapos, yung sa max retries, pwede nating ilagay kung ilang beses ba pwede mag-retry ng password. So, ito yung lalabas sa system pagka nirun natin. So, welcome to bank system.
Tapos, i-enter natin yung account number, i-enter natin yung um, account account holder's name, then yung password. So, gumamit tayo ng while dito, enter password. If the password is um, correct, then ang lalabas is password accepted. So, yung access is magagrant. Else, kapag mali naman or yung naka 3 retries or more na tayo, then ang lalagay incorrect password, retry. Then, kapag ka nag-max na, pagka naka more than 3 tayo, ang lalabas is yung maximum password retries reach. So, automatic mag-exit siya dun sa bank system. So, try na natin siya na i-execute. Actually, ito na siya. Enter natin yung account numbers. Lagyan natin 2018, kunyari. Yan. Then, ano yung holder's name? So, pangalan ko na lang. Then, yung password na sinet ko is 123. So, tama. Dito, pinapapili tayo kung ano yung um, i- i-enter natin na number sa transaction option. So, unahin muna natin yung una, to display account information. So, ito yung information ko. So, account number ko, ito yung account holder name. So, yung balance ko is 0. So, do you wish to perform another transaction? So, yes natin to. Gawin natin, mag-deposit tayo ng pera. So, enter natin yung number 2, deposit money. So, magkano yung i-deposit natin? Lagay natin 2,000. Dapat yung new balance natin is 2,000. Ayan, tama. Nag-reflect, diba? 2,000. So, next is, magpe-perform tayo ng another transaction. Ngayon, ang gagawin natin is, yung number 3 naman, yung pag-withdraw natin ng money. So, number 3. So, magkano i-withdraw natin? Kunyari, ano lang, 1,500. O, yan, withdraw tayo. So, ayun, nag-withdraw tayo ng 1,500. So, may 500 pa tayo dun sa balance natin, no? So, ah, mag-proceed pa tayo. Try naman natin i-withdraw ng sobra dun sa 500 kung anong lalabas. So, let's go back to number 3. Then, lagay natin sa withdrawal amount is 550. So, invalid withdrawal amount or insufficient funds. Kasi, um, yung um, amount na meron na lang tayo sa balance is 500. Eh, pag nag-withdraw tayo ng 550, saan natin kukunin yung another 50 pesos? So, ang nakalagay is withdrawal amount is invalid and insufficient nga. So, yun. Makikita natin na may restriction siya kapag ka nag-withdraw tayo ng money. So, last is yung 4. Ay, sorry. Yes muna pala. Then, i-exit na natin. Ay, sorry. So, 4. Yan. So, ayun. Yan yung kabuuan ng activity 1 natin. So, that ends our chapter 1 or module 1 lecture. So, thank you.